Pagpapakilala sa mayamang kultura ng mga katutubong Benguet ang nasaksihan sa isinagawang Cordillera Meaning in Movements event ngayong Sabado sa Ontario. Silipin natin sa report ni Paula Saraza. Malayo sa abalang lungsod sa isang malaking espasyong ito sa Orangeville, Ontario, isang pagtatanghal ng kultura at tradisyon mula sa mga katutubong Benguet ng Pilipinas. Itong Bendian dance, parang ito yung victory dance. May 8 movements. Ang una yung pinisbakan na sinasabi nilang freedom to fly, no? Tapos yung isusunod doon yung salawasaw, yung to show that you are showing victory. And then yung pangatlo yung you're resting. And then yung pang-apat, yung kinikiyan, which is your challenge. And then yung so susunod doon yung inusyungan, protection for the for the village. And then the next one, the inudian, is to confuse the enemy. And then yung pangpito, yung pinadyusan, you carry the treasures with you. And then the last one, the inabaya, for the 8th one is to inabaya, is handing over the treasures to the village. Kulturang hindi raw dapat makalimutan, ito ang ipinakita sa Cordillera Meaning in Movements event na pinangunahan ng Likha Filipino Cultural Hub kasama ang Kabenguetan Dance Troupe. Sayaw na bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at nakabihis sa tradisyonal na mga kasuotan. Nais daw nilang ipasa sa mga kabataan ng kanilang katutubo. Feels good at my age. There's a bunch of people, like a bunch of kids in Canada, there's not many represent their countries, but I'm here to represent here today for the girls and Benguet. Yun ang isang encouragement namin, yung mga kabataan. Kasi they should be the one to be thought of this so that at least kung magre-retire na kami, ito na ang mga bata ang gagawa. Kaya gusto namin talagang i-transfer sa kanila. Hindi basta-bastang performance ang nasaksihan ng nasa 70 mga dumalo ngayong Sabado. Sinimula ng programa sa pagpapakilala sa 13 bayan sa Benguet. Gayon din ang 3 wikang sinasalita sa probinsya sa Cordillera Region ng Pilipinas. In Kalanoya, we call it welcome is pahan niyagaw tanmagayan ilian tayo namin. Hanggang sa paggawa ng tape o rice wine, isang traditional beverage na inihahanda sa mga espesyal na seremonya tulad ng kasal. Ayon sa grupo, malaki pa rin ang pangangailangan ng representasyon di lang ng mga Pilipino, pero lalo na ng mga indigenous peoples ng Pilipinas. We felt that they are not as visible as we want them to be. So what happens is when we find presentations or any community gathering and other Filipinos represent our dances or the IP dances and even the culture itself, Likha feels that the communities themselves should be able to represent their own culture and traditions because they exist here in Canada. Ang malaking event turnout, patunay nila ng lumalaking interes ng komunidad at Canadians sa mayamang kultura ng mga katutubong Pilipino. Because they're actually engaging the indigenous members of the indigenous communities from the Philippines who are based here in Canada in sharing a piece of themselves, of their culture to the wider Filipino community and the mainstream Canadian community. That process of rerouting ourselves and finding ourselves finding where we are in the Philippines and where we come from and understanding the culture that built who we are today is very important, and we feel that's one of the reasons why there's growing interests in learning and being educated about indigenous people's culture. Ilan pang events ang nakalinyang isagawa ng Likha Filipino Cultural Hub na layong ipagdiwang ang kultura ng pagiging Pilipino na di raw dapat kinakalimutan kahit pa nandito na sa Canada. Paula Saraza, Omni News, Orangeville.